Sa mga nakalipas po na araw, marami ang nagtatanong at tila nag-aalangan dahil sa XRP ay muling natatagpuan sa paligid po ng presyong $1.10 or naglalaro lamang po siya malapit sa presyong ito. Pero para sa mga short-term traders, ang ganitong galaw ay nakakapagod o nakakainip. Ngunit para po sa mga batikang analyst na tumitingin sa mas malawak na larawan, ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Kamakailan lamang po ay nagbahagi ang kilalang analyst dito na si Egrag Crypto ng kanyang pinakabagong pananaw at roadmap para kay XRP. Ang kanyang mensahe po sa market ay napakasimple, ngunit napakabigat. Yan po ay walang nagbago. Sabi nga sa title ng balita natin dito mula kay Times Tabloid ay Egrag Crypto says nothing has changed for XRP. Sets new targets. Ayan, nag-set pa siya ng bagong target. Ayon po sa kanyang pagsusuri, ang kasalukuyang price action ng XRP ay eksaktong sumusunod pa rin sa malaking structure na una po niyang ibinahagi noong nagkaroon po ng major breakout noong taong 2024. Sa halip na baguhin ang kanyang pananaw o magbigay ng panibagong forecast dahil lang sa pabago-bagong galaw ng market, nanindigan ang analyst na ang buong planong ito ay palaging tungkol sa tatlong mga bagay. Yan po ang istruktura, pasensya at saka tamang execution. Ginamit po niya ang sikat na katagang "Just Do It" para palakasin ang kumpiyansa ng marami sa kasalukuyang roadmap na may kasamang paalala na balikan kung bakit tayo narito bago pa magising ang dambuhalang crowd sa totoong potensyal ng asset na ito. Ang kanyang pangunahing prinsipyo na dapat po nating tandaan ay structure is greater than noise. Ang structure ay mas matimbang kaysa sa ingay ng market. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Elliott Wave at ang simula ng projection. Ayan, kung pag-uusapan po natin ang chart dito na ibinahagi ni Egrag Crypto, ito po ay nakadisenyo gamit ang Elliott Wave style projection. Yan po yung kulay nakikita natin dito. Yan po yung kulay violet na yan. Yan, na may number na 1, 2, 3, 4, and 5. Yan, ang simula ng napakalaking galaw na ito ay nag-umpisa sa isang napakatibay na support area na matatagpuan po sa paligid ng 0.85. Dito po yan sa number 2. Yan, yung pagbaba ng Elliott Wave dito sa number 2. Yan, mula sa sementadong pundasyon na ito, nakakita tayo ng paunang pag-angat na kilala sa tawag na Wave 1. Ayan, ang Wave 1. Bago ito sinundan ng isang pansamantalang pullback o pagbaba na tinatawag naman na Wave 2. Kaya dito po, galing siya dito. Yung Wave 1, ito po yung Wave 1 na pag-angat. Ayan, at kitang-kita po natin na yung Wave 1 ay ito yung pag-breakout ng kulay blue na resistance trend line dito. Tapos, bumagsak siya para buuin ang Wave 2. Kaya parang retest po ang Wave 2 na ito. Ngayon, ang masasabi ko po dito ay napakahalagang maunawaan po natin kung paano po gumagana ang Elliott Wave principle sa ganitong katagal na time frame. Ang market ay hindi po gumagalaw sa isang tuwid na linya. Ito ay parang cycle na humihinga. Yan, humihinga paitaas at nagpapakawala pababa. Ang pagbaba po ng XRP mula sa nakaraang peak nito patungo sa kasalukuyang presyo ngayon na naglalaro malapit po sa $1.10 ay ang perpektong definisyon ng isang Wave 2 correction. Ito ang bahagi kung saan sinusubukan ang pasensya ng bawat isa. Ang marami ay nadidismaya dahil tila bumabalik po tayo sa dati. Ngunit sa mata ng isang analyst, ang Wave 2 ay ang pag-build up ng enerhiya. Parang isang sapatos na may foam o cushion. Habang tinatakpan mo at dinidiinan pababa, lalong nag-iipon ng pressure para sa susunod na pagtalon paitaas.
Kaya kapag sinabi po ng analyst na walang nagbago, ibig sabihin ay textbook pattern ang ginagawa ng XRP. Ang $1.10 ay hindi po sinyalis ng kahinaan. Ito ay ang transition zone kung saan ang wave 2 ay naghahanap ng kanyang ganap na ilalim bago po magsimula ang totoong mahika ng market structure. At yan po ay ang susunod na yugto na magpapakita ng tunay na lakas itong si XRP. Ayan, pag-usapan naman po natin ang pag-arangkada ng wave 3 at ang target na $23. Ayan, matapos po ang kasalukuyang phase kung saan tayo nag-iipon ng lakas, ang roadmap ay nagpapakita naman ng isang napakalaking wave 3 rally. Ayan, kitang-kita po dito sa ating chart. Ayan, isang napaka-taas at mukhang napakabilis na pag-angat po ang wave 3 na ito. Ayan. Sa teorya po ng Elliott wave, ang wave 3 na ito ay palaging pinakamahaba, pinakamabilis at pinakamalupit na yugto sa isang bull cycle. Ayon po sa projection ng analyst, ang wave 3 na ito ay may potensyal na magtulak sa presyo ng XRP patungo sa dambuhalang antas na humigit kumulang $23 bawat isa. Ayan, $23. Kasunod nito ay isang panibagong correction na naman para sa wave 4 bago ang huling tulak nito sa wave 5 na nagta-target naman sa presyong $100. Kaya dito sa chart, ayan, posible base po sa projection dito ni EGRAG, ang wave 4 na isang correction ay maaaring bumagsak po ito sa 5.43 na price region. Pero pagkatapos po ng correction na ito, dito naman po niya isusunod ang wave 5 kung saan ay maaari po niyang akyatin ang $100 or higit pa. Ayan. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay isipin po natin mga ka-crypto ang pagtalon mula $1.10 patungong $23. Para sa isang normal na tao, ito ay tila imposibleng pangarap o isang bagay na hindi po kapani-paniwala. Ngunit kung titignan natin ang kasaysayan ng XRP, ang asset na ito ay kilala sa pagiging eksplosibo kapag ang wave 3 ay nagsimula na. Ang kagandahan po sa roadmap na ito, hindi ito nagbibigay ng hype na diretso agad sa $100. Ipinapakita nito na ang mga baitang na dadaanan ng presyo ay yan po ang $23 na target muna para sa wave 3 kung saan ay ito po yung tinatawag na the high-end region kapag isinama ang $27 na marka. Ayan, pagkatapos nito ay isusunod niya ang $100. Sa aking pananaw, kapag pumasok na po tayo sa wave 3, ang bilis ng galaw ay magiging dahilan kung bakit marami ang maiiwan. Ito ang dahilan kung bakit binigyang diin ng analyst dito na alalahanin natin kung bakit tayo narito bago pa magising ang karamihan. Kapag ang presyo ay nagsimula ng lumipad patungo sa mga digits na ito, ang mga tao na nag-aalinlangan ngayon sa presyong $1.10 ang siya namang magkakaranda pa na bumili sa mas mataas na halaga dahil po sa takot na maiwan o ang tinatawag po nating FOMO. Ang pag-unawa sa structure po ng wave 3 dito ay nagbibigay sa atin ng kalmado na kaisipan habang ang presyo ay nagko-consolidate pa lamang sa ibaba. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa milestone at ang most possible region. Ayan, maliban po sa sukdulang target na $100, ang chart ay nagmarka rin ng mga mahalagang price zones sa kahabaan ng projection na ito. Ayan, kasama rito ang mga milestones na $11, $13, $23 at ang $27. May particular na section po sa chart na binigyan ng label bilang the most possible region. Yan, the most possible region, ito po yan. Yan, yung kulay violet. Yan ang the most possible region na matatagpuan po sa ibaba ng high-end zone, particular po sa paligid ng presyong $11. Ito ang nakikitang pinakaposibleng destinasyon matapos po ang unang malaking arangkada ng rally.
Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang pagkakaroon ng most possible region dito sa $11 ay isang napaka-realistic at logical na diskarte sa pag-trade. At ang tanong ay bakit? Dahil bago natin mapag-usapan ang $23 at $100, kailangan muna nating basagin ang mga psychological barriers sa itaas ng nakaraang all-time high. Ang $11 ay isang mahalagang milestone dahil ito po ang magpapatunay na sa XRP ay tuluyan ng kumawala sa kanyang mga lumang tanikala. Sa aking sariling analysis, ang $11 zone na ito ay magsisilbing isang pangunahing checkpoint. Dito po magkakaroon ng matinding volume ng palitan. Ang mga institution at malalaking traders ay posibleng mag-take profit ng bahagya dito. Yan, na siyang magiging sanhi ng pansamantalang paghinto ng presyo bago po ito magpatuloy. Ngayon, ang pagtawag po dito bilang most possible region ay nagbibigay po sa atin ng isang malinaw at abot kamay na layunin sa short to medium term. Hindi natin kailangang mag-alala kung kailan eksaktong darating ang $100. Basta't alam natin na ang anumang pangunahing hinto ng trend ay nakadisenyo sa paligid po ng $11. Ito po ang nagbibigay sa atin ng direksyon at nag-aalis ng emosyon sa tuwing tinitignan po natin ang pang-araw-araw na takbo ng market. Ayan, pag-usapan naman po natin ang risk ng most sell-off region. Ayan. The chart marks a most sell-off region around $4 to $6. Ayan, ito po ay matatagpuan sa pagitan ng presyong $4 hanggang $6. Ayan, ito po yung most sell-off region. Ayan, ang posisyong ito ay nagpapahiwatig na ang mga tinatawag na weak hands o ang mga traders na walang sapat na pasensya ay magbebenta po agad ng kanilang mga XRP sa sandaling malagpasan nito ang dating all-time high sa halip na hintayin po ang asset na maabot ang tunay nitong peak sa mas mataas na mga target. Kaya ang opinion ko po dito ay ito po ay isa sa pinakamahalagang aral sa market psychology na dapat po nating pag-isipan ng malalim. Ang area po na $4 hanggang $6 ay ang tinatawag pong Great Shakeout Zone. Sipin po ninyo itong mga ka-crypto. Ang isang tao na bumili ng XRP sa halagang 0.50 or 50 cents o kahit dito po sa kasalukuyang $1.10 na presyo ay makakakita ng halos 4 times hanggang 10 times na kita kapag ang presyo ay umabot sa $5. Para sa isang karaniwang trader, ang makakita ng ganitong kalaking profit sa kanilang portfolio ay magdudulot po ng matinding tukso na pindutin ang sell button. Ito ay dahil sa takot na baka bumaba pa uli ang presyo at mawala ang kanilang kinita. Ngunit kung susundin natin ang logic ng roadmap ng analyst dito na si Egra Crypto, ang pagbebenta sa $4 hanggang $6 ay ang pagbitiw sa iyong position bago pa man magsimula ang pinakamatinding bahagi ng Wave 3 patungong $23 at higit pa. Dito po nagkakaroon ng pagkakaiba ang mga tinatawag na hands of steel at ang weak hands. Ang mga institution ay naglalagay po ng mga traps sa mga ganitong level para makuha ang mga supply mula sa mga retail traders na madaling masiyahan sa maliit na panalo. Kaya ang masasabi ko po rito, ang pag-alam na may ganitong sell-off region ay nagbibigay po sa atin ng kalamangan upang i-prepare o ihanda ang ating mga sarili sa emotional na stress na idudulot ng malalaking numero sa ating mga screens sa hinaharap. Ayan, ang huling mahalagang elemento po sa chart dito, ayan, ay ang tinatawag pong Nike swoosh pattern. Ayan, ang Nike swoosh pattern. Ito po, kitang-kita po natin yan, yung nag-curve pataas na kulay puti na linya. Ayan. Ang linyang ito ay intersect o tumama po sa kasalukuyang price area ng XRP matapos po ang naganap na Wave 2 decline. Ang partikular na trendline na ito ang naging mitsa sa eksplosibong galaw ng XRP noong huling bahagi ng taong 2024.
Base po sa roadmap, ang kasalukuyang area na ito ay nagsisilbing pinakamatibay na pundasyon para sa susunod na yugto ng pag-angat. Ang opinion ko po tungkol dyan ay ang paggamit po ng visual na halimbawa tulad po ng Nike swoosh na ito ay isang napakalinaw na paraan upang ilarawan ang momentum. Ang pattern na ito ay nagpapakita po ng isang mahabang panahon ng pagbaba at patag na consolidation na sinusundan ng isang biglaan at matarik na pagkurba paitaas na hindi na bumabalik sa pinagmulan nito. Isipin po ninyo ang isang malaking roller coaster track matapos po ang mahabang pagdaos-dos at dahang-dahang pag-usag sa patag na bahagi. Ang trend ay bigla pong papasok sa isang matarik na pataas na rampa. Ang kasalukuyang posisyon po ng XRP sa $1.10 ay ang mismong dulo ng patag na bahagi bago po magsimula ang vertical na pag-angat ng swoosh. Dahil ang trendline na ito ay nagdulot ng malaking pagsabog sa presyo noong taong 2024, ang muling pag-touch ng presyo sa linyang ito ngayon pong taong 2026, ayan, dito kitang-kita natin, ay nagpapakita ng kasaysayan ay naghahanda na po ulit na umulit. Ito ang dahilan kung bakit ang mensahe ng analyst ay nananatiling matatag. Ang Nike swoosh, yan, ang Nike swoosh pattern po ulit na ito ay paalala na ang tunay na lakas ng momentum ay nanggagaling sa mahabang preparasyon. Ang pundasyon na itinatanim po sa $1.10 na presyo ay ang siyang magdadala sa bigat ng presyo kapag tayo ay nasa $11 at $23 na. Ayan. At sa kabuuan, ang roadmap po ni XRP ay nananatiling buo at walang anumang nabago ayon po sa pinakabagong update mula sa ating analyst dito na si Egrag Crypto. Ang kasalukuyang trading price na naglalaro po sa $1.10 ay isang natural at inaasahang bahagi ng Elliott Wave structure. Partikular ang pagtatapos ng Wave 2 bago pumasok sa agresibong Wave 3 expansion. Ang mga target na $11 bilang most possible region, $23 hanggang $27 bilang high-end region, at ang sukdulang $100 ay nananatiling mga pangunahing destinasyon ng ating paglalakbay. Ang pinakamahalagang aral po na maiiwan ko sa inyo sa video na ito ay ang huwag magpadala sa mga panandaliang ingay o fluctuations ng market. Alalahanin po natin ang roadmap, magkaroon ng disiplina at manatiling nakatutok sa pangmatagalang estratehiya. Ang struktura or structure po ng market ay palaging mas matimbang kaysa sa emosyon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. At maaring panoorin na rin po ninyo ang recommended na video natin dito.